Naku po, mga kababayan, breaking na breaking news ito. Grabe itong pahayag ng isang OFW na talagang nanawagan na sa mga Philippine Army dito sa Pilipinas. Napabagsakin na nga daw itong administrasyon ni BBM. Ayan sabi niya, nananawagan po tayo sa Philippine Army na iligtas na po ang Pilipinas sa kamay ni BBM admin. Hashtag people power. Grabe itong pahayag niya mga kababayan. Nakakakilabot ito. So bago ang lahat mga kababayan, bago natin pakinggan, dito muna tayo sa una nating topic. Ito nga pong isa ring AFP, retired AFP, Colonel mga kababayan na si Mario Jose Checo na nagbigay din ng pahayag mga kababayan dahil nga ito sa gustong mangyari ng AFP na mga retiradong opisyal pinalaang tatanggalan ng pensyon mga kababayan. So nagsalita na nga rin ito mga kababayan ang isang retired na colonel ng AFP. Sabi niya dito, maaring retirado kami, ngunit hindi nagbabago ang aming pagmamahal sa bayan at nais naming makibahagi sa laban kontra korupsyon. Ito ang matapang na pahayag ni retired Lieutenant Colonel Mario Jose M. Chico matapos ang kontrobersyal na babala ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na maaaring tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal na umano'y nagpakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Sabi pa dito, sa kanyang bukas na liham, iginiit ni Chico na sa halip magbanta, mas mainam kung pipiliin ng AFP ang dialogo at pagkakaisa. Buong paggalang kong iminumungkahi na imbis na dumaan sa pananakot, mas magiging makabuluhan kung pipiliin ninyo ang bukas at maayos na pag-uusap sa mga itinuturing ninyong kalaban. Nako mga kababayan, sabi pa dito, binatikos din niya ang tila magkaibang trato ng AFP sa mga armadong rebelding grupo at sa mga dating opisyal na minsang nag-alay ng buhay para sa bansa. Diba grabe mga kababayan? Totoo naman to sinasabi ni retired colonel na si Mario Jose Chico dahil 'di ba mga kababayan, malayang nagrarally itong mga leftists at talagang hindi naman nila kinukundina mga kababayan kahit na mag-rally itong mga NPA, itong mga NPA ng mga estudyante ay talagang hindi naman nila ginagalaw mga kababayan. Pero itong mga retired na general na nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin ay gustong patahimikin mga kababayan. Talagang magagalit talaga itong mga retired general na ito. So sabi pa dito, nakakaintrigang mapansin na mas bukas ang AFP sa mga rebeldeng grupo tulad ng Abu Sayyaf at CPP-NPA, NDF habang tila isinasantabi at pinagtuturingan bilang kalaban ang mga retirado nitong tauhan. Dagdag ni Chico, kahit sila ay retirado na, mananatiling buo ang kanilang panata sa bayan at handang makipagtulungan laban sa korupsyon. So ayun mga kababayan, anong opinion nyo dito sa sinabi ni retired Lieutenant Colonel na si Mario Jose Checo na talagang naglabas ng kanyang matinding saloobin mga kababayan? Ano ang mensahe nyo dito? Anong opinion nyo dito? At ngayon naman mga kababayan, at isa ring attorney, sikat na attorney ang nagbigay ng kanyang saloobin dito nga sa pangyayaring ito. Ito si attorney Rowena Guanzon. Sabi niya dito,
Ano ba ito? Martial law? Attorney Guanzon. Mariing pumalag si dating COMELEC Commissioner at abogado na si Rowena Guanzon sa kontrobersyal na pahayag ng Armed Forces of the Philippines na maaaring tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal na umano'y nagkakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Sa kanyang post sa X o Twitter, iginiit ni Guanzon na ang hakbang na ito ay malinaw na labag sa karapatan ng mga pensioners na protektado sa ilalim ng batas. Hindi maaaring alisin ng AFP sa kanilang mga pensioners ang ari-arian at kita ng walang due process of law. At sabi niya pa dito, ano ba ito? Martial law? Nako mga kababayan, anong pahayag nyo dito sa talagang ibinahagi na statement ni Attorney Rowena Guanzon? Ito na ba ay isang martial law nga mga kababayan? So kayo mag-comment kayo kung ano opinion nyo dito sa pahayag niya. So ngayon naman mga kababayan, ito na, pakinggan na natin yung saloobin ng isang OFW mga kababayan. Grabe ito. Talagang nakakakilabot itong kanyang mensahe. So ito na. Umpisahan na natin. Ng mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga OFW. Hello po sa lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na po sa mga OFW. Ako po ay isang OFW, ordinaryong OFW lamang po. Ako po ay nananawagan sa Philippine Army po natin. Nako. Na sir, sana'y may isang Andres Bonifacio po sa inyo na kayang pamunuan na po ang people power. Mga kababayan, no? Sana may isa daw Andres Bonifacio na pamunuan ng people power mga kababayan. Kung kailan kaya dadating mga kababayan itong mamumuno na matapang, no, na isang sundalo para tapusin itong korupsyon sa ating bayan mga kababayan. So tuloy natin. Pisahan na po natin. Wag na po nating antayin yung 2028. Inumpisahan na po ni Sir Orly ang katapangan. At sana'y may maimpluwensyahan pa po siya sa inyo. Lalong-lalo na po isang tao sa inyo na pinakamataas na opisyal. Yun lang po ang tanging solusyon. Napabagsakin na po natin ang administrasyon na BBM. Grabe na po ang kahayupan na ginagawa nila sa Pilipinas. Well, puro problema na po tayo mula ng 3 taon niyang pag-upo. Kaya wag na po nating antayin ng 2028. Sa lahat po ng kapwa ko Pilipino, wag na po tayong mag-away-away. Manawagan, sabay-sabay po tayong manawagan at makiusap po sa Philippine Army na iligtas na po ang Pilipinas. Grabe na po sila, lalo na po ngayon sa pangyayari. Regarding about sa flood control project, tingnan niyo po, ha? Pinasuspend nila yung hearing, tapos ngayon si Tatay Digong nagkakasakit po mula nung may bumisita may isang taong pinadala ang BBM administration sa Dahig. Ha? Grabe na po sila. Grabe na po talaga. Kaya maawa po kayo, sir. Ako po'y nakikiusap sa inyo at sana po'y marinig po ninyo to. At sana po'y tulungan nyo kami. At manawagan po tayo sa mga nanonood at nakikinig po. Manawagan po tayo sa Philippine Army. Sila lang po ang may kredibilidad at kakayahanang gawin yun. 100 Marines, kayang-kaya na po nilang pabagsakin ng Malacanang ang BBM administration at paupuin na po natin si Sara. Siya lang po ang magiging solusyon sa mga problema ng Pilipinas. So ayun mga kababayan, anong mensahe nyo dito? Anong opinion nyo dito, no? Sa statement ng isang OFW na sabi niya dito, ipabagsakin na nga daw, nanawagan sa mga Philippine Army, sa mga Marines. At sabi niya pa dito na sana tumindig na kayo dahil sumunod na kayo sa isiniwalat ni Orly Gutesa. At ayun, sinabi niya rin dito na 100 Marines lang daw mga kababayan ay kaya nang pabagsakin itong administrasyon daw ni BBM mga kababayan. Anong opinion nyo dito? Talagang grabe ito, no? Halos lahat ng Pilipino sa buong mundo
ay talagang nakakaramdam na ng korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Maging ang mga dayuhan, mga kababayan, nararamdaman nila. Top 3 na tayo, mga kababayan. Top 3 na most corrupt country. Grabe. Napakatindi na nangyayari sa ating Pilipinas. Hindi na kaaya-aya, mga kababayan. Hindi na nakaka-proud maging isang Pilipino na ganito ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So mag-comment kayo, mga kababayan, kung ano opinion nyo dito sa ipinahayag ng isang OFW at naglabas ng kanyang saloobin patungkol nga dito sa corruption. So ayun lang po, mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. Sa mga bagong pasok dyan, paki-subscribe po, mga kababayan, yung ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.